Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto ko pong share sa inyo kung saan at bakit nadi-deny po ng entry ang ilan po sa mga kababayan natin papunta po ng Japan kahit na meron na po silang hawak na valid visa po. So recently, dumarami po ang mga kababayan nating pumapasok sa Japan at dumarami din po ang cases na nahaharang at nadi-deny po sa kanilang entry kahit na mga returnee pa. I will share here po ang mga pinaka-common reason kung bakit nadi-deny sila sa pagpasok ng Japan base na din po sa mga information na aking naririnig at natatanggap mula po sa mga kababayan natin na nag-i-inquire po sa akin sa Facebook page po namin. So this is a real situation at maaaring mangyari din po sa inyo kung hindi po kayo mag-iingat. So kung gusto niyo pong malaman ang mga reasons nito at para maging aware po kayo, watch this video po until the end and please share this information sa mga kakilala, kapamilya o kaibigan nyong magta-travel din po sa Japan in the near future po. Okay? So sa pag-travel nyo po sa Japan, merong 4 na area or section kung saan kayo ay maaaring maharang or ma-deny po sa inyong travel. At ang primary reasons about area na ito kung bakit sila nadi-deny ang pag-uusapan po natin. So unang section na maaaring maharang po kayo sa inyong travel papasok po ng Japan ay sa check-in counter kung saan nyo nga chinecheck nyo po yung mga baggage ninyo sa Philippine Airport po yan sa atin. So this is true po, merong mga kababayan natin ang nahaharang dito dito pa lang sa area nito at hindi sila natutuloy sa kanilang travel po. So unang reason po ay walang enough validity period ang kailang gamit na passport. So meron pong batas sa atin na kung magtababiyahe sa ibang bansa, kinakailangan pong merong more than 6 months na validity period ang inyong passport na hawak. Kung malapit na mag-expire ang inyong passport at nakita nila ito, maaaring maharang po kayo agad. So be sure to have enough validity ang inyong passport lalo na kung kayo ay new traveler po. Okay? Then the second primary reason kung bakit naharang po sa check-in counter ay yung hindi nag-match ang pangalan sa passport at plane ticket na hawak o nabili po nila. So this is a common reason din po. Pag kasi hindi nag-match ang name nyo, hindi po kayo makaka-check-in at haharangin po agad nila kayo yung staff po nila. At hindi po kayo bibigyan ng boarding pass. So be sure sa pagbili po ng inyong plane ticket, lalo na pag online kayo bibili sa mga website po ng mga airliner, triple check nyo po kung tama ang name na ilagay ninyo, hindi po nagkabaligtad ang pangalan at apelyido ninyo. Okay? Then the next one po, the second area kung saan kayo maaring maharang ay sa immigration section po sa airport po sa atin sa Pilipinas. So dito nangyayari ang pag-upload po sa mga kababayan natin dahil hinaharang nila at hindi pinapatuloy sa kanilang biyahe to other country po. So I think marami na kayo nakita mga nag-trending na viral video kung saan sinasabi nilang na-upload po sila. So meron iba't ibang reason dito at isa sa lagi ko pong naririnig ay yung walang maipakitang affidavit of support or guarantee. So kadalasan hinahanapan po ito ng hinahanap po ito ng mga immigration personnel sa mga solo traveler, mga tourist, or visit friend ang visa na hawak po. So, na yung guarantor po nila ay hindi nila kapamilya. Dahil sa dumaraming mga human trafficking cases na ang nabibiktima po ay mga kababayan din natin, sa ngayon, naghihigpit din po ang immigration sa atin. So, kung kayo po ay solo traveler bilang countermeasure po, lalo na yung mga ini-invite lang ng kanilang girlfriend or fiancé or mga fiancé na apam or mga foreigner po nilang partner, so be sure na meron kayong affidavit of support and guarantee na pwede po ninyong makuha pwede pong makuha ng inyong guarantor sa Philippine Embassy Office na merong notarization po yan, no? Kung saan sa bansa na pupuntahan po ninyo. So maganda na po makasigurado. So kung meron kayong affidavit of support, so meron kayong maipapakita, kaya ayun, malaking possibility na hindi po kayo maharang at ma-upload po. Okay? Then the second reason po ay para naman sa mga OFW. So mahigpit pa din po ang immigration sa mga OFW nating mga kababayan. So be sure na complete po ang inyong work-related documents. Meron kayong OEC at iba't iba pang document na kinakailangan bilang proof. Okay? At maghihanda po kayo sa kanilang mga katanungan.
Marami ngayon ang nagiging biktima ng mga illegal recruiter po, so tiyakin na valid lahat ang inyong working papers po. Okay? Then the third reason, ang pinaka-common reason po sa mga nahaharang din po ay yung mga minor child naman na nagtra-travel na mag-isa. So be sure kung may anak kayo na nagtra-travel alone, be sure na meron po silang hawak na dalang travel clearance na makukuha po ninyo sa DSW kung yun nga may anak kayo magtra-travel palabas ng Pinas na mag-isa lamang po. Para makasigurado, I think mas better na ipasabay nyo po siya sa isang adult na maaaring kakilala nyo or kaibigan po. Okay? Then the last one, common reason kung bakit naharang ang isang tao sa Pilipinas, airport po, ay yung mga merong criminal record na pinaghahanap po ng mga otoridad. So naglalabasan po ito sa mga balita, lalo na yung mga foreigner na tumatakbo sa Pinas pero nahaharang po sa airport paglabas po nila. So very common issue po yan. So yan po ang apat na common reason na narinig ko din kung bakit naharang po ang isang travelers sa airport, sa immigration po palamang po sa Pilipinas po yan. Okay? Then punta naman tayo sa next section, which is the Japan immigration section nga po. So next ay punta naman po tayo dito sa Japan side. Ito po yung third area kung saan maaring maharang po kayo sa pagpasok na mismo sa Japan after ng lumapag po yung plane na sinakyan po ninyo. So dito naman nangyayari ang maraming A to A or airport to airport cases po, kung saan pagdating mo sa isang airport ay pababalikan ka sa pinanggalingan mong airport. Yan po tinatawag na A to A cases po. So ayon din sa mga narinig ko mga information, ang inquiry mula po sa mga kababayan natin na nahaharang dito sa Japan. So number one reason ay yung mga merong bad record na nagawa dati at hindi pa natapos yung penalty na ipinataw sa kanila. So kung ganito ang case ninyo at kayo ay nakakuha ng visa at papasok muli ng Japan, be aware na maaaring mga harang po kayo at mangyari po sa inyo yung A to A cases. Okay? So iba kasi yung ginagawang evaluation ng Japanese Embassy sa Pilipinas at iba yung ginagawang evaluation naman ang protocol ng mga immigration personnel dito po sa Japan side. Kaya nangyayari po yung A to A cases na yan. Okay? Then number 2 reason po ay yung para naman sa mga returnee. So ito yung mga lumabas ng Japan, then after a long period of time, mga more than a year, ay papasok ng Japan. Then nakalimutan nilang kumuha ng re-entry permit. So by immigration law nila, po, maaaring ma-delay po talaga kayo sa pagpasok ng Japan kahit may valid visa pa kayo at walang re-entry permit. So kahit permanent visa holder po kayo, maaaring mangyari po sa inyo, ma-deny po kayo niyan. Pero minsan nagbibigay sila ng parang humanitarian consideration. Tinatawag nila ito sa isa office nila, sa immigration office sa airport. At yon binibigyan ng mga 1 month or less na visa para po makapasok ng Japan. Pero yung dati nilang visa, halimbawa permanent visa ka man, magiging void na yun at mawawala. Then you need to process another new visa pag nakalabas na kayo ng airport po at nakapasok ng Japan. So ganyan po ang madalas mangyari sa mga walang hawak na re-entry permit kahit na may valid visa pa silang hawak. Okay? Then number 3, primary reason ay yung mga gumagamit ng fake identity or hindi nila tunay na pangalan ang ginagamit nila sa ngayon. So kung ganito ang case na gumamit po ng ibang name kahit before pa yan and until now ay hindi pa kayo nabibisto at dahil sa hindi nyo din ito na i-report sa kanila, pag ito ay nalaman po mismo ng Japan Immigration, for sure din na kayo makakapasok ng Japan at maaring maban na kayo entirely kahit na may valid visa pa kayo. Ang paggamit po ng fake identity ay mabigat na kaso dito po sa Japan under sa immigration law nila. So mag-ingat at wag gagamit po ng mga fake identity or pangalan ng ibang tao. Okay? Then the last reason po ay same din po kanina sa immigration airport sa Pilipinas ay yung merong mga criminal record na wanted by Japan or international community po. Since ang Japan ay nakikishare din ng mga wanted list tulad po ng Pilipinas, kapag na-trace agad nila na ang identity ng isang traveler na pumasok dito sa Japan, for sure huhulihin po nila agad yan. Okay? So yan po ang mga pinaka-common na reason sa ngayon kung bakit nahaharang at nadideny or nahuhuli yung ilang mga pumapasok na traveler dito po sa Japan.
yan po ay sa immigration section po. Okay? Then the last one is the Japan Customs section. So this is the port and last area na maaring maharang po kayo sa pagpasok ng Japan. So this is one step na lang para makapasok talaga kayo, makalabas kayo ng airport at makaapak na po sa lupain ng Japan. Pero pag di kayo nag-ingat dito, maaari po kayong maharang din po. Okay? So number one reason na maaring maharang po kayo sa Japan Custom ay yung kapag kayo po ay paulit na merong ginawang violation under the custom law po nila. Ito yung mga nahuhulihan ng mga pinagbabawal na item or products na pinapasok sa Japan pero paulit-ulit pa din ginagawa nila. Okay? So once kasi na mahulihan kayo ng mga pinagbabawal na object, so i-record po nila kayo sa database nila. So meron na po kayong record niyan. Kaya better na wag niyo pong gagawin ulit dahil maaaring hulihin na kayo dahil may mga nabalita na before na hinuli talaga nila dahil sa paulit-ulit itong ginagawa. Okay? Then the second reason ay kapag nahulihan kayo ng pinagbabawal na droga. Ito ay mabigat na kaso po dito sa Japan and for sure di na nga kayo makakalabas ng airport dahil sa kulungan na agad kayo nila dadalhin. Meron silang mga trained dogs sa airport po na maaaring makaamoy sa dala ninyong mga bagahe at kapag naamoy na may droga ngayon sa mga dala ninyong bagahe, for sure huhulihin po agad nila kayo. Okay? Then the third common reason po ay ang pagdala po ng pera at gold na malaki ang halaga at hindi po pag-declare niyan sa custom nila. So marami po ang nahuhuli dito kaya laging sumunod at mag-declare sa custom kung kailangan po talaga. So yan po ang tatlong common reason kung bakit merong mga nahaharang sa Japan Custom Area at hindi nakakapasok po ng Japan. So iwasan po natin to para wala po maging problema pagpasok po ninyo dito sa Japan. Okay? So that's it po. Yan po ang apat na area or section na maaring maharang po kayo sa pag-travel nyo, pagpasok ng Japan, pati na din yung mga common reasons sa bawat section or area na binanggit ko po. So I hope na naging aware na po kayo tungkol dito. So lagi po tayong sumunod sa batas at maging secure para maging secure lahat po ang travel at isi-secure po lahat ng travel document upang maging smooth po ang inyong pag-travel papasok ng Japan. So yan po. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.